liver shot ay isa sa pinakamagandang teknik na ginagamit ng mga boksidor sa buong mundo, katulad na lamang ni Naoya Inoue at Janriel Casimero. Kung pag-uusapan ang liver shot, kaninong liver shot nga kaya ang mas mainam? Ang liver shot ba ng halimaw ng Japan? O ang liver shot ng angas ng Pinas? Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell icon para manatili kang updated sa susunod nating upload. Ito ay atay, at ito ang nangyayari kapag tinamaan ka ng suntok sa atay. Ang isang tira na tumbok na naipatama sa atay, kahit ito ay hindi gaano kalakas, ay maaaring magdulot sa iyo ng matinding kirot. Kung hindi mo pa nararanasan ang ganitong pakiramdam, ituring mo ang iyong sarili na maswerte. Ang isang tira sa atay, maging ito man ay isang suntok, isang tuhod, o ang isang mabilis na sipa, ay maaaring mag-iwan sa iyo ng matinding pinsala. Bukod pa sa sakit na mararamdaman mo, ay ang hirap sa paghinga at labis na pagkapagod, kung saan maaaring tumiklop ang iyong mga tuhod. Hindi pinag-uusapan dito ang determinasyon mo o kung gaano kakalaki o kaastig, dahil isang mabilis na tira lang sa atay mo ay tiyak na hihinto ang buo mong katawan. Bakit nga ba ito nangyayari? Bakit ba napakarupok ng iyong atay? Kung ikukumpara natin ang liver shot sa headshot, makikita natin na pareho silang lubhang mapaminsala. Pareho silang nagtatarget ng sensitibong bahagi ng katawan, ngunit ang mga epekto ng mga tira na ito ay talagang magkaiba. Sa tuwing nakakakita ka ng mga professional at astig ng mga kalalakihan, katulad ni Amnat Ruwing na tumatanggap ng maraming headshot nang hindi kumukurap, ngunit biglang bumabagsak kapag tinatamaan ng isang suntok sa katawan, ay talagang kakaiba. Katulad din ni Emmanuel Rodriguez na matapos tirahin sa ulo ay nakuha pang bumangon, ngunit hindi na nga nagawang magpatuloy pa sa laban nang asintahin na sa bodega. Ang totoo, pagdating sa headshot, hindi naman talaga ganun kasakit. Kapag nasuntok ka sa ulo, mawawalan ka ng malay, ngunit hindi mo mapoproseso ang sakit. Ito ay kabaliktaran ng isang liver shot, kung saan ang iyong isip ay talagang malinaw, ngunit ang iyong katawan ay ganap na nagsasara. Ngayon, tingnan natin ang atay upang talagang maunawaan kung ano ang nangyayari. Itong mapula-pula at makayumangging organ na hugis ka lang ay ang atay. Ito ay matatagpuan sa kanang bahagi ng katawan, sa ibaba ng diaphragm at nakapatong sa gallbladder. Ito ang pinakamalaki at pinakamabigat na internal organ sa katawan ng tao. Ito ay tumitimbang ng humigit kumulang 1.5 kg. Ito ay humigit kumulang 2.5% ng kabuoang timbang ng katawan ng isang tao na nasa katamtamang edad. Ang atay ay responsable para sa mga mahahalagang function, kabilang ang detoxification ng mga mapaminsalang substance, protein synthesis, nutrient storage, at produksyon ng mga biochemical na kailangan para sa digestion. Kapag bumagsak ang atay mo at hindi ka nakapag-liver transplant, mamamatay ka. Ayon sa isang pag-aaral noong 2013 sa mga blunt liver injuries, kung ang isang malusog na lalaking nasa hustong gulang ay tatanggap ng isang direktang suntok sa atay sa gilid ng tiyan, nang may pinakamababang bilis ng suntok na 5 metro bawat segundo, ito ay sapat na upang magdulot ng pinsala sa atay. Kung ilalagay ito sa perspektibo, ang karaniwang nasa hustong gulang na lalaki ay malamang na may kakayahang sumuntok sa bilis na 6 na metro bawat segundo, at ito ay sapat na nga upang magdulot
ng pinsala sa atay. Dito ay makikita ang lawak ng pinsala sa atay na dulot ng 6 na metro bawat segundo na suntok sa atay. Ang paghahambing ng simulated na resulta sa kanan at ang biktima sa kaliwa ay nagpapakita ng kalubhaan ng naturang pinsala. Isang perpektong ipinatama na liver shot kahit nakatamtamang lakas at bilis lang ay maaaring magdulot ng pagkapunit ng atay. Ito ang laban sa pagitan ng dating UFC heavyweight champion Bas Rutten, isang fighter na eksperto sa liver shots, at ng katunggali nito na si Jason De Lucia. Ang suntok na ito ay ang sikat na suntok na sumira sa atay ni De Lucia. May pinsala man o wala, ang liver shot ay magpapagapang pa rin sa iyo kahit pansamantala lang. At ang sanhi ng biglaang pagkaparalisa na ito ay hindi lang dahil sa matinding kirot. Physiologically speaking, marami pa talagang nangyayari. Kapag ang isang suntok ay unang kumukonekta sa atay, may mga pagbabago sa dynamic na presyon sa mismong organ. Ang atay ay flexible. Ito ay malambot. Kaya't kapag ang isang bahagi ng atay ay nadikdik ng isang suntok, ang kabilang panig naman ay mababatak o mauunat. Maraming mga nerve fibers sa kapsula sa paligid ng atay na direktang nag-uugnay dito sa autonomic nervous system. Ngayon, ang pinakamahabang ugat ng autonomic nervous system ay ang vagus nerve, at kapag ito ay na-stimulate, isang serye ng mga kaganapan ang magsisimulang magbubukas. Una, mayroong pagluwag o pagpapalawak ng mga daluyan ng dugo sa iyong katawan maliban sa utak. Karaniwan, kapag nangyari ito, tumataas ang tibok ng iyong puso upang mapanatili ang presyon ng dugo sa cardiovascular system. Ngunit sa kasong ito, ang pagpapasigla ng network ng vagal nerve ay nagdudulot ng pagbaba ng heart rate. Nangyayari ito kasabay ng pagluwang ng mga daluyan ng dugo, kaya't bumababa ng husto ang presyon ng dugo. Sa huling pagsisikap na kontrolin ang presyon ng dugo at mapanatili ang daloy ng dugo sa utak, dahil ang pag-function ng utak ay mahalaga para mabuhay. Sinusubukan ng katawan na pilitin ang sarili sa isang pahalang o nakahiga na posisyon. Ang taktika ng kaligtasan ay ang dahilan ng pagbagsak, at kung ang liver shot ay sobrang malubha, maaari kang mawalan ng malay. Sa isang setting ng professional fight, ang lahat ng ito ay mas pinapalakas dahil sa mga karagdagang elemento ng sakit, stress at dehydration mula sa pagbabawas ng timbang. Ngayon marahil ay itinatanong mo sa iyong sarili kung bakit ito ay tila hindi nangyayari sa iba pang internal organs. Ngunit ang katotohanan ay nangyayari talaga ito. Maraming mga organs ang madaling mapinsala sa parehong paraan. Kaya lang, ang atay kasi ang pinakamalaking organ sa tiyan at matatagpuan sa medyo delikadong posisyon na bahagyang nakausli mula sa ilalim ng ribcage. Habang tayo ay umuunlad sa paglipas ng panahon, ang papel ng atay ay mas lalong nagiging mas mahalaga. Ang tanong kung bakit hindi lumawak ang ribcage upang ganap na maprotektahan ng atay na isang malaking organ ay nananatiling palaisipan. Ngunit tulad ng alam nating lahat, ang katawan ng tao ay hindi isang perpektong sistema. Sa huli, kapag ikaw ay nasuntok, ang atay ay bibigay. Sa sandaling tila matatalo ka na, posible pa ring mangyari na makakambak ka sa isang tira lang. Isa sa pinakasikat na magkaribal sa mundo ng boxing ay sina 4-division world champion at 2-division undisputed world champion na Naoya Inoue at former 3-division world champion Jandriel Casimero. Pareho silang malakas at magaling at parehong may highlights ng knockout sa pamamagitan ng liver shot. Sayang nga lang at hindi natuloy ang una nilang napapabalitang sagupaan noong 2021. Kaya wala talaga tayong ideya kung sino sa kanila ang mayroong best liver shot. Sino kaya sa pagitan ni Inoue at Casimero ang may mas malakas at may mas mapaminsala na liver shot?